Isang tsunami ang tumama sa lungsod ng Hong Kong at isang babae ang nakulong sa loob ng 5 taon habang ang buong mundo ay nasa kalamidad. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang The Calm Beyond sa taon ng 2020. Isang normal na araw sa Hong Kong nang biglang tumama sa lungsod ang pinakamalaking tsunami sa kasaysayan na mabilis nagpabaha sa kalye at mga gusali. Nagtakbuhan ang mga tao sa takot at sinusubukan na humanap ng ligtas na lugar ngunit mas mabilis ang tubig sa kanila. Tanging ang mga nakarating lamang sa mataas na palapag ang nakaligtas at nawala ng Hong Kong ang karamihan sa populasyon nito sa loob lamang ng ilang oras. At lumipas ang 5 taon si Asha ay binabangungot pa rin ang kilabot na naramdaman niya sa mga araw na yon. Gayunpaman tuwing umaga pinipigilan nito ang kanyang takot at nagsusumikap na magpatuloy. Siya ay nakatira sa isang mataas na gusali na nawasak at sinasamantala ang basura para maitago ang kanyang gamit sa mga potensyal na kaaway. Sinisira din nito ang anumang bagay na may pakinabang para sa tubig sa loob ng maraming taon at nakagawa siya ng mga taguan sa buong apartment tulad ng paggawa ng butas sa ilalim ng mga unan at sopa. At tuwing umaga pumupunta ito sa bubong at kumukuha ng malinis na tubig sa kanyang lihim na imbakan na maingat ding nakatago. Pagkatapos na uminom ng tsaa nakikinig ito sa radyo ngunit hindi nito pinapansin ang recorded na mensahe na nagpapaalam tungkol sa isang shelter ng gobyerno na may supply at mas pinipili na makinig ng musika. Maingat din siya sa paggamit ng headphones para maiwasan na gumawa ng ingay. Pagkatapos ay gumamit ito ng tuwalya para kunin ang hamog sa umaga na idinaragdag niya sa kanyang mga bote ng tubig. Sinusukat din niya ang lahat ng bote para masubaybayan kung gaano karaming malinis na tubig ang natitira niya at hindi nito maiwasang mag-alala dahil matagal nang hindi umuulan. At pag natapos ang kanyang gawain kumakain ito ng instant noodles habang inaalala ang magandang restaurant na may masarap na pagkain na madalas niyang bisitahin kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos gumamit si Asha ng binocular upang bantayan ang lugar. At tanging ang tuktok lamang ng matataas na gusali ang makikita sa ibabaw ng tubig at madalas ang mga gusaling ito ay nagsisimulang gumuho. Tinitiyak din niya na ang ilang nakaligtas na kapitbahay ay nasa kanilang mga apartment. Nang bigla itong nakakita ng isang kahon na lumulutang sa tubig at nagmadaling pumunta sa ibang bintana. Kung saan naglagay ito ng pansamantalang parang salapang na mekanismo na ginagamit nito para mag-scavenge. At sa isang tira na gawa nitong tamaan ng kahon ngunit nang subukan niyang kunin ito may bagay sa tubig na humihila sa kahon at tumama ito sa gilid ng bintana at nasaktan sa kanyang braso. Hindi pinansin ni Asha ang sakit at patuloy na hinila ang kahon laban sa misteryosong lakas at napaatras ng bitawan nito ng nilalang. Pagkatapos ay dinala ni Asha ang kahon sa loob at ang hayop ay gumanti sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang alon sa kanya. Karamihan sa kahon ay puro basura ngunit may nakita rin siyang bote ng alak. At sa kanyang pagbalik sa bubong tinitigan ni Asha ang pinto sa dulo ng koridor bago nagpatuloy at halatang nagalit. At sa bubong ginamit nito ang alkohol upang linisin ang sugat nito bago ito tinakpan at uminom. Samantala nakarinig ito ng hiyawan at tumingin sa labas at nakita ang 2 bangka na marahas ng mga scavenger na umatake sa mga kapitbahay. May isang lalaki din sa kabilang bubong na nakatingin sa kanyang gusali kaya nagtago si Asha ng ilang segundo bago muling tumingin. At tila papunta ang barko sa kanyang direksyon kaya nagmadali ito sa ibaba at itinago ang lahat ng kanyang gamit at tinakpan ang kanyang sopa at nagtapon din ng ilang dumi sa hallway. Pagkatapos ay nagtago ito sa likod ng isang peking pader at tiniyak na tahimik habang ang mga scavenger ay pumasok sa silid at nagsimulang maghanap ng pagkain. At sa kabutihang palad wala silang nakita ngunit nagulat si Asha nang marinig nito ang putok ng baril at pinaputok ng isang bata ang kanyang baril dahil akala nito na may gumalaw. At pag-alis ng grupo napaiyak si Asha at sinubukan na pakalmahin ang sarili gamit ang magandang alaala. At bago mangyari ang trahedya si Asha ay may half-sister at dinala niya ito sa labas para kumain. At kinabukasan nakahanap ulit ito ng isang kahon na puro basura at nasabik ito nang makahanap siya ng isang garapon ng honey. Gayunpaman nasira ang masayang sandali nito nang makita nito ang isang katawan na lumulutang sa tubig. Samantala habang abala may pumasok sa loob at nagsimulang kumuha ng bagay sa lihim na lugar ni Asha at sa tingin ni Asha na may narinig ito ngunit wala itong nakita kaya hindi niya ito pinansin sa ngayon. At nang matutulog na ito nakarinig ulit ito ng ingay at nag-imbestiga gamit ang kanyang flashlight ngunit muli wala itong nakita. Pagkatapos ay naghilamos ito at iniwan ang sabon sa ibang dahilan upang mahuli ang nanghihimasok na lumalabas na isang maliit na bata. Kinuha ni Asha ang balikat ng bata upang harapin ito ngunit sinipa siya nito at tumakbo palayo.
Kumuha ito ng ilang bagay kabilang ang lamp ni Asha at bumaba sa koridor, ngunit bago pa nito buksan ang pinto narinig nito ang pagdating ni Asha at muling umalis. At sa gabing yun na naginip si Asha noong panahon na namimili ito ng damit para sa kaarawan ng kanyang kapatid at kung paano nito sinabi sa kanyang matalik na kaibigan na sabik na itong umalis sa bahay ng kanyang magulang. At nang magising napansin nito na nawawala ang mga tinabi niyang pagkain kaya nagsimulang sundan ni Asha ang mga basura at nakita ang bata na natutulog kasama ang kanyang lamp. Ayaw nitong maistorbo ang bata kaya sa halip nagluto na lang ito at nang magising ang bata tumingin ito sa paligid upang maghanap ng nakatagong compartment. At sa loob ng peking outlet nakita nito ang isang sobra na may larawan ni Asha at ng kanyang kapatid at nahuli siya ng babae. Tumakbo ang bata at mabilis na ibinalik ni Asha ang litrato at hindi napansin na aksidenteng nahulog ang isa. Pagkatapos ay gumawa ito ng noodles at dinala ito sa bata habang inaalala ang gabi ng kaarawan ng kanyang kapatid na babae. Niregaluhan siya ng kanilang mga magulang ng kwintas ng pamilya na ikinagalit ni Asha bilang unang anak dahil dapat sa kanya mapunta ito at isang pagtatalo ang naganap at tuluyang umalis si Asha. At sa kasalukuyan ipinakita na suot ni Asha ang kwintas at hindi pinansin ng bata ang alok na pagkain kaya iniwan ito ni Asha sa tabi niya at umalis. Kinain ito lahat ng bata at sa ilang sandali napansin din ito na nag-iwan si Asha ng matutulugan para sa kanya. Hindi niya ito ginamit ngunit sa sumunod na umaga binalik nito kay Asha ang lahat ng bagay na ninakaw niya. At sa tanghalian muling gumawa si Asha ng 2 noodles at nag-iwan ng isa para sa bata upang kumain sa bubong. Gayunpaman kalaunan ay sumama sa kanya ang batang babae at kinokopya ang lahat ng kanyang ginagawa dahilan upang tumawa sila at nagpaalala ito kay Asha ng kaligayahan ng kanyang dating buhay. At sa gabi tinanggap ng bata ang sapin at natulog sa tabi ni Asha at nagsimula itong umiyak at sinusubukan na itago ito. Ngunit sinabi ni Asha sa kanya na ayos lang ang umiyak at matakot at namimiss ng bata ang kanyang pamilya ngunit sa tingin nito na makikita niya ito sa lalong madaling panahon dahil gumagawa ito ng bangka para hanapin ito at binanggit din niya ang kanyang pangalan na Hey Hey. At pagkatapos ng gabi na puno ng bangungot dinala ni Asha si Hey Hey sa bubong para gawin ang kanyang gawain. Si Hey Hey ay naglalaro sa pinto at tinanggal ang tape na inilagay ni Asha kaya nang aksidenteng magsara ang pinto hindi nila ito mabuksan mula sa labas. Nagalit si Asha ngunit mabilis na ipinakita ni Hey Hey sa kanya na kaya nitong magbukas ng pinto. Samantala habang nagluluto na pagtanto nito na nawawala ang kanyang kwintas at sa mga sandaling yun nakarinig ito ng ingay at dumungaw sa bintana at natuklasan na bumalik ang mga scavenger kaya hiniling nito sa bata na manatiling tahimik hanggang makaalis ang mga ito. Habang tinutulungan ni Asha si Hey Hey na maligo hiniling ng bata sa kanya na umalis ng magkasama ngunit tumanggi si Asha. Sinabi niya na ito ang kanyang tahanan at wala na siyang pupuntahan sa labas. Pagkatapos ay tinanong ni Asha si Hey Hey kung kinuha nito ang kanyang kwintas ngunit sinabi ng bata na hindi at umalis ito patungo sa kabilang apartment at nasaktan sa paratang. At sa gabi naghapunan si Asha ng mag-isa at napansin na may kulang sa tubig kaya pumunta ito upang mag-imbestiga at natuklasan na kinuha ito ni Hey Hey para maglaba. Naging sanhi ito ng isang alaala nang marinig nito ang isang balita na paparating ang isang bagyo sa mga kalapit na bansa at kung papaano ito nakipag-away sa kanyang ina na gustong magpakasal siya at maging mabuting asawa. At sa gabing yun ang mga bangungot ay mas lumala at patuloy na nakikita ni Asha ang mga katawan sa tubig. At nang magising ito sa isang segundo na pagkamala nito si Hey Hey na kanyang kapatid. Pagkatapos tinuruan ni Asha si Hey Hey kung paano gamitin ang kuryente sa gusali ngunit sumagot ang bata at nagtanong tungkol sa pinto sa dulo ng koridor. Sinabi ni Asha na huwag itong pansinin dahil mabaho ang kwarto na yon at kung bubuksan nila ito kakalat ang amoy sa buong lugar. Isa pang alaala ang nagpakita habang nanunood ng balita si Asha at inulat ang buong pagkawasak ng Singapore sa pamamagitan ng tsunami. Pinatay ng kanyang ina ang TV at sinabi sa kanyang ang susunod na pagpupulong ng pamilya ngunit hindi makakapunta si Asha. Nagtalo ang pamilya at sinabi ni Asha sa kanyang pamilya na pinaparamdam ng mga ito sa kanya ang pagiging isang bilanggo bago umalis sa apartment. At sa kasalukuyan ginamit ni Hey Hey ang radyo at narinig ang mensahe tungkol sa kanlungan kaya nagmadali ito kay Asha at hiniling na pumunta doon. Tumanggi ang babae at pinaliwanag na mapanganib ang lumabas at isang pagtatalo ang naganap kaya tinawag ng bata si Asha masungit at bitter na tao habang umalis sa silid. At nang sundan ito sa kabilang silid na tuklasan ni Asha na ang bata ay gumawa ng bangka mula sa basura at mayroon din itong flare gun na mabilis na kinuha ni Asha sa kanya at sinabi na sinubukan itong umalis at ang sitwasyon sa labas ay napakasama kaya kailangan itong bumalik.
Pagkatapos nilang magkasundo naalala ni Asha kung paano siya sinundan ng kanyang kapatid sa labas ng apartment pagkatapos ng away nito sa kanyang mga magulang at hiniling na huwag itong sumunod sa kanya. Pinaliwanag ni Asha na oras na para sa kanya na umalis ngunit nangako itong magkakasama pa rin sila. At sa umaga tuluyang umulan at nagmadali ang dalawa sa bubong upang mag-ipon ng maraming tubig at itabi ito. At habang nagtratrabaho napansin ni Heihei na nahulog ang kwintas ni Asha at natuklasan ni Asha ang larawan na naiwan at napuno ito ng mga alaala kaya inaliw siya ni Heihei at pinaalala sa kanya na pamilya sila. At nang humiga si Asha nagulat ito nang may makita siya sa ilalim ng kanyang unan at ito ang kanyang kwintas na nahulog dahil nasira ang hawakan. Dahil nakaramdam ng sama ng loob sa pagtrato nito sa bata nagsimulang magtrabaho si Asha ng walang tigil hanggang sa magawa nitong makagawa ng bangka at sobrang nasabik ang bata at naalala ni Asha ang gabi ng pagtatalo. Sinubukan sabihin ng kanyang kapatid na naiwan nito ang kwintas sa jacket ni Asha nang biglang tumakbo ang mga tao sa kalye sa labis na takot dahil sa malaking tsunami sa kanilang likuran na tumama sa lungsod sa loob ng segundo. At sa kasalukuyan nagpasya si Asha na ibigay kay Heihei ang kwintas. Samantala nag-ipon ng dalawa ng mga supply upang may handa ang bangka sa pag-alis. Nakikinig si Heihei sa radyo at aksidenteng natanggal ang headphone dahilan upang tumunog ng malakas ang musika sa silid. Nagmadali si Asha na patayin ito ngunit narinig nila ang boses ng mga scavenger sa labas dahil sa pagkataranta nagmadali ang dalawa na itago ang kanilang mga personal na bagay hanggat maaari. Pagkatapos ay itinulak ni Asha ang bata sa isang butas ng peking pader at wala nang puwang para sa kanilang dalawa kaya si Asha ay magtatago sa mabahong silid. At hindi nagtagal dumating ang mga scavenger ngunit nakapagtago si Asha sa tamang oras kung saan nakita nito ang lumang larawan ng kanyang pamilya dahil ito ang kanilang lumang apartment. Nagsimulang maghanap ng marahas ang grupo at sinisira ang lahat ng makita nila kabilang na ang bangka. Isang lalaki ang nagpunta sa mabahong silid at nasuka sa mabahong amoy ngunit nagpatuloy ito at inalis ang mga lumang kumot at nakita ang katawan ng mga magulang ni Asha. At sa kaparehong oras nasuka din si Asha habang naalala ang gabi ng trahedya. Nilamon ng alon ang lahat ng nasa daan nito na pumatay ng ilang dosenang tao sa loob ng segundo at lahat ay nagsimulang magtulakan para sa pagkakataon na mabuhay kaya kinaladkad ni Asha ang kanyang kapatid sa isang gusali at umakyat sa hagdan ngunit hindi nagtagal ay sinundan sila ng mga tao. At sa kasalukuyan kinuha ng scavenger ang mga pagkain at tinitignan ang larawan ni Asha. Nahanap ng bata ang aparador at may napansin na kakaiba kaya tinulungan siya ng iba pang scavenger na alisin ang peking pader at nakuha nila si Heihei. Narinig ni Asha ang lahat mula sa kanyang pinagtataguan at muling nagkaroon ng alaala. At nang umaakyat sila sa hagdan natapilok ang kapatid ni Asha at naiwan kaya natakpan ito ng karamihan. Natarante si Asha at nagpatuloy sa pagtakbo at hindi napansin na ang kanyang kapatid ay nawawala hanggang sa makarating ito sa itaas. Nang biglang narinig ni Asha ang isang natatakot na Heihei na tinatanong ng grupo at mabilis na nahanap ng grupo si Asha at pinatumba siya. At nang magising ito si Asha ay nakatali at sinubukan na pagsamantalahan ng tisoy sa grupo ngunit sa sandaling yun tinawag ito ng kanilang pinuno. Lumipas ang ilang sandali si Heihei at ang mga supply ay dinala sa bangka ng grupo habang si Asha ay kinaladkad at tumingin kay Heihei na nagpaalala sa kanyang kapatid at napagtanto na hindi nito maaaring gawin ang kaparehong pagkakamali. Hinila nito ang tali ngunit kinuha siya ng lalaki pabalik at bumagsak sa tubig at sa kabutihang palad may sirang CD sa malapit kaya ginamit ito ni Asha upang umatake sa lalaki na naging sanhi upang lunurin siya nito. At matapos ng pagpupumiglas nakuha ni Asha ang flare gun sa kanyang bulsa at binaril ang lalaki na ikinamatay nito. Narinig ng grupo ang ingay at bumalik sa gusali ngunit hindi nila nakita ang babae. At habang nahati ang grupo sa paghahanap narinig ng isang lalaki na umiiyak si Asha at sinundan niya ito ngunit parte ito ng kanyang bitag at pinatid ito pagkatapos ay ginamit ang gitara upang hampasin ito hanggang mamatay. Pagkatapos kinuha nito ang kutsilyo at tumakbo sa kabilang silid upang buksan ang radyo at sinundan ito ng isa pa sa grupo at inatake ito ni Asha mula sa likuran at sinaksak ito. Nagsimulang lumaban ang lalaki kay Asha at inihagis siya sa sopa upang subukan na sakalin siya ngunit sa kabutihang palad na gawa nitong makuha ang kutsilyo at sinimulan nitong saksakin ng maraming beses hanggang sa mamatay ang lalaki. Narinig ng pinuno ang gulo at nagtungo sa direksyon ngunit nang umakyat ito sa hagdan tumalon si Asha sa kanya upang saksakin siya. Isa pang laban ang naganap kung saan tinamaan ng lalaki si Asha ng ilang beses bago ito sakalin. Nagpatuloy ang babae sa pagpupumiglas at inabot ang bombilya dahilan upang dumilim at inatake nito ang lalaki hanggang sa mamatay gamit ang bagay.
At nang buksan nito ang flashlight, nagpakita ang batang lalaki at nagpaputok, kaya mabilis na tumakbo si Asha sa itaas at sinundan siya ng bata, at sa oras na lumabas ito sinara ni Asha ang pinto matapos na alisin ang tape at ikinulong ang bata sa bubong. Nagsimulang magmakaawa ang bata upang tulungan at naawa si Asha sa kanya, ngunit nagsimula nitong pagbabarili ng pinto kaya iniwan ito ng babae. Isa na lang ang natitira sa grupo at nagbabantay kay Hei-Hei. Nagpunta si Asha sa bintana at ginamit ang kanyang tila harpoon na kagamitan, ngunit hindi niya ito tinamaan at nahulog ito sa tubig. At nang tignan ng lalaki kung ano ito, sinamantala ni Hei-Hei ang pagkakataon at itinulak ito sa bangka, ngunit nakuha siya ng lalaki at nahulog din ito. Isang desperadong Asha ang tumalon sa tubig upang iligtas ang bata habang ang lalaki ay nilamon ng hayop sa ilalim ng dagat. At matapos ng ilang sandali, ang dalawa ay lumangoy patungo sa bangka ng ligtas at nagpatuloy, at lahat ng supply na ninakaw ng grupo ay magagamit nila hanggang sa mahanap nila ang shelter, at sa gabing yun nakatulog si Asha nang hindi binabangungot. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.